Special Economic Zone sa Bataan patuloy na isinasaayos ng Bases Conversion Development Authority upang gawing nature at theme park na katatampukan ng mga pasilidad ng mga militar. Narito si Jonathan Llanes para sa ulat. Sa dating Philippine Refugee Processing Center, sumasailalim niyon ang Bataan Technological Park Incorporated na isang Special Economic Zone sa pagsaayos na siyang pinakikinabangan ngayon ng pamahalaan at ang sandatang lakas sa Pilipinas sa pamumuno ng Bases Conversion Development Authority o BCDA. Sa isinigawang Baguio Media Tour na naglalayong paalam sa mga mamamayag ng Baguio, ang istasyong pagsaayos sa mga dating base militar ng Estados Unidos gaya ng Camp John Hay, ipinaliwanag ni Commodore Amado Sanglay, President at CEO ng DTPI, ang pagbabagong naisagawa sa nasabing pasilidad. Ayon kay Commodore Sanglay, mula sa dating Refugee Processing Center ng mga tumakas sa mga mamamayan sa bansang Vietnam ng kasagsagan ng kaguluhan doon noong 1970s, kanilang sinagawa ang nature at theme park ang nasabing lugar na katatampukan ng iba't ibang pasilidad. But this used to be a refugee camp. I don't know how we were observed, but I think it's very visible. As you can see the developments here, we are far away, or we are far different from the subsidiaries, former bases and camps, because all of these camps and bases, when it was assumed by the national government, practically all the infrastructures, building infrastructures, utilities and facilities are intact. In our case, it's different. We started from scratch, from a refugee processing zone that was later on abandoned in view of the departure of the refugees. Maliban dito, makikita din ang iba't ibang mga Buddhist monuments na itinayo ng mga refugees na sumusimbolo sa kanilang paniniwalang relihiyon. Maging ang kapilyang naipangalan kay yumaong Blessed Pope John Paul II na nagsigawa ng isang misa dito noong 1980 ay inihanda na bilang pagpupugay at alay sa yumaong Santo Papa. What we used here were just recycled materials. You cannot believe this perhaps. But this building where we are now was a product of recycled materials. Almost every building, structure went through of rehabilitating, repairing, are made of recycled materials. And we are just very proud and happy to tell this to you that on our own, even a small amount of funds, because of the malasakit, being resourceful, innovative, etc., we were able to transform BTPI of what you see now. Matutungan din sa museo ng BTPI ang sampangkang ginamit ng mga tinaguriang boat people bilang pag-alala sa tulong na naibigay ng ating bansa bilang pansamantalang tigilan ng mga refugees. Ang sinasagawang pagbabagong ito sa dating Refugee Processing Center ay isang bahagi ng AFP Modernization Plan na saan tumutulong ito sa paglikha ng pondo para sa sandatang lakas sa Pilipinas sa pamumuno ng BCDA. Mula sa Lungsod ng Baguio, sa Television ng Bayan, Jonathan Llanes.